Magandang gabi po muli sa bawat araw po ng Biyernes. Ang iyo po ay simula na po sa panalangin. Salamat po muli, O Diyos, sa mga nasa langit. Salamat po sa gabi ito, sa pagkakataon muli, pagpapanalangin, awit, at makapag-aaral ng banal sa ita, magturo. Samahan niyo po kami. Gabayan niyo po kami sa maiksing pag-aaral po ng banal sa ita sa oras. Ikaw madakila, ikaw mangusap, ikaw po palagi malulati, inisin niyo kanyang puso, isip sa mali at kasalanang ito ako mananangin sa inyong harapan ng hindi kalibutan. Alayin niyo po ito, salamat sa badalan ko ng inyong anak, tumulo, ang tanging naglilinis at patawad at magbayad ng aming mga kasalanan. Salamat sa dakilang kaligtasan, ang binigay mo pa yung susunod. Kaya ang dalang kami, pasalamat sa gabi ito. Samahan niyo kami, pagpalaan niyo po ang aming life sa matamis sa parang ng Panginoon. Po, mawin po na tayo bago tayo mag-aral ng banal salita ng Panginoon. Tuloy po, Panginoon, sa awitin niyan. Sige po, ngayon tayo nagtitiwala na tuloy sa mga plano at nais ng Panginoon sa kanyang bansa. Po, let's continue to study ating Bible series. Who is the final judge of all men? Sino nga ba ang hukom natin ang hahato sa tao, sa lahat ng tao sa huling panahon? So, ating review, ating pag-aaral, judgment. Pag sinabi katula, tumutukoy sa sa gawain ng pag-evaluate o assessing something patungkol sa legal o moral na konteksto o kapahayagan. Pag sinabi natin evaluating, tukuyin ang halaga, suriin ang kahalagahan, pag-aralan ng katangian. So, evaluating, kaya mahalaga po ang paghato sa ito po ay tinutukoy ang isang bagay, sinusuri o pinag-aaralan ang isang katangian, lalo sa pag sinabing paghatol. So may pagsusuri, may ginagawang pagtukoy o pag-aaral, tao man o Diyos, bago natin sabihin ng isang bagay na ito ay lalo pagtungkol sa mga tinatawag na hatol ng batas. Lumirit tayo ng konti, mailang kahulugan pa ng judgment, sa itang judgment sa Encarta, sa Encarta po. Sabi dyan, number 1, pag sabi natin judgment, ito nga po ay isang legal na paghatol. O ito ay isang desisyon na nabuo at pinahayag sa isang hukuman, sa isang korte o sa husgado, So ito ay hatol, pasyahan, verdict. Okay, so pag sinabi ng hukom o anong hatol sa nasasakdal, guilty ba or not guilty,
Pangalawa, nakahulugan ng judgment, ito daw po ay obligation resulting from a verdict. Ang judgment din daw, ito daw po ay obligasyon, parang ika na ay utang. Noon po, sinabi ng korte, ikaw ay nasasaktan, ikaw magbabayad ng ganitong halaga, halimbawa doon sa iyong napatay o sa isang ninakawan. So, sasabihin po nung hukom yung obligasyon nung nasasaktan ayon sa kanyang hatol. So, ito ay utang, ito arises as a result of court's verdict or a document setting out an obligation of this kind. So, yung utang, yun yung isang tutukoy dyan ng judgment, may pananagutan, may utang na dapat bayaran. Diba? Kaya nga, pag sinabing pananagutan, di ba? Utang na dapat bayaran o dapat singilin. Dapat, okay. Number 3, pag sabi natin judgment din, ito'y tumutukoy sa desisyon ng hukom. Decision of judge. It is a decision reached by one or more judges, for example, in a contest. Di ba sa paligsahan? May mga paligsahan, lagi di ba mga hukom, kurado. So, ito ay hatol o desisyon ng hukom. So, yun ay judgment din ang tawag doon, Okay. Pag sa disputed, pinagtalunan, pinagdebatihan, pinag-awayan, parang ganon. Okay. For example, di ba, ngayon pinag-uusapan ang ating dating Pangulong PRRD ay makita natin yan, siya ba daw ay guilty or not guilty? Diba? So, hindi pa siya nahatulan doon sa ICC. Dinala pa lang siya doon, siya pa lang ay nililitisin. Okay. So, wala pang final na desisyon. Kumbaga, meron pa lang in the case of a disputed, controversial, or doubtful matter. Lalo pagka katulad yan, di ba? Pinagtatalunan, dapat ba sa ibang bansa pa ba sa litisin o dito na lang? Yung mga ganung bagay. Di ba? So, mga desisyon na pinagtatalunan. So, doon pa lang gagawa ng kahatulan yung mga, hukom, kurado. Next, number 5. A judgment is also a discernment or good sense. Pag sabi ng discernment, so, ito daw po yung ability to form sound opinions. Ito daw po yung kakayahan na makabuo ng tamang, ano nga ba yung tama, ano yung mabuti, ano yung tama at mali, ano yung mabuti at masama. So, ang tao ay actually binibigyan ng Diyos ng ganyang kakayahan dahil nga tayo ay nilikha bago tayo nagkasala, binigyan tayo ng kakayahan. Kumbaga, nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos at tayo ay pwedeng gumawa ng matuwid o maling desisyon. Ayun nga lang, pinili ng tao ang maling desisyon, kaya nagbunga ito ng kasalanan at kamatayan. So, kaya bakit natin, ang mga hukom natin, ang mga judges natin, lalo, kadalasan mga abogados di ba? May bar exam pa. So, makita natin dyan, napakahalaga po ang tinatawag na discernment. Hindi lang sila nag-aral, yung tamang pasya, yung tamang hatol. Okay, merong kakayahan na makabuo ng tamang opinion. Next, number 6. Magsabi judgment, pwede rin po itong man's opinion. Yan. So, tayo kasing mga tao, siyempre, hindi naman tayo lahat abogado. So, meron tayong mga tinatawag na opinion. Ano masasabi mo? Yan. So, pero pag sabi kasi nating, katulad sa ating batas, utos ng Diyos, hindi ito utos ng tao. So, hindi ito opinion. Ito ay batas. Pero pag sabi nating man's opinion, sinabi ng batas ito, ano pa masabi ng tao base sa putos? Opinion lang yun ng tao, depende sa kanyang reliyon, depende sa kanyang pinag-aralan, depende sa kanyang tinatawag nating naabot, di ba, sa buhay. Siya man ay may pinag-aralan o wala. Siya man ay matalino o
Makita natin, ano ba ang kanyang pinag-aralan? So, ang opinion, ano ang kanyang masasabi? So, lahat tayo may opinion. Dito sa ICC o kaya PRRT, pinagtatalunan po yan ng mga abogado. No? At hindi lang mga abogado, mga kung sino-sinong mga politiko, kung sino-sinong mga kinakausap, no? Mga political analyst, tawag nila doon, no? Yung mga edukadong tao, no? And they give their opinion. And sometimes it is called judgment. But still, it is opinion. Kasi sabi ko nga, makita kayo, ang batas. No? Actually, ang nag-i-interpret nga ng batas, actually, sa ating bansa kasi ang korte. No? Pero makita din dyan, pag sinabi natin kasi sa atin, no? Sila yung gumagawa ng mga batas sa ating bansa. May pinag-aralan din mo yan. Pero, makita natin dyan, hindi sila pwedeng magbigay ng opinion. Kasi ang batas ay batas. Okay, so ito ay, kaya nga pagka yan ay napirmahan na ng Pangulo, ito na ay implemented na batas. Yan. So, opinion lang. So, maraming tayong napapansin sa mga balita, sa TV, sa social media, anong masasabi ng tao. Yan. So, yun yung opinion. Yung pinag-aralan, ibig sabihin, di ba? Yung isa, yung pagtatanggol yung isa pagtatanggol yung isa. Hindi dapat nga ganun eh. Diba? Kasi kaya nga, pag sabi, for example, yung nakaibahan ng Bible ng sa putos eh. Hindi mo pwedeng dagdagan, hindi mo pwedeng bawasan. Ibig sabihin, kung ano yung batas ng Diyos yun. For example, nabi ang Bible, na galit siya sa mahal niya ang mga LGBT, no? Namatay din siya para sa kasalanan ng mga ito, pero may hatol siya kapag hindi nagsisi ang mga tao ito. So, maliwanag po ang Bible yan. So, hindi yan opinion. Yun ay batas, yun ay kasalanan, pagkasalanan. So, man's opinion, formed or given after consideration. No? Number 7, pag sabi natin judgment, ito din ay tumutukoy sa estimate based on observation. Ano po itong judgment nito? No? Pag sabi natin estimate based on observation, no, ito po ay something such as a speed or distance made with the help of the eye or some other sense. Ano yung sabihin po ito? Ano? Parang sinasabi mo, for example, ano naisip mo agad? Di ba? Ulan. So, yun. Di ba? So, pag sinabi natin, nakita natin, ay, hindi ulan. Kasi tirik na tirik ang araw. That is observation using your eye or some other sense. Di ba? Okay. So, diba pag sinabi mo, mabilis sa sakyan yun. Ha? Delikado mag-drive yun. Ingat ka din sa mga ganyang klase ng driver. Di ba? So, yun yung based on your observation. Okay. So, yung nakikita o nararamdaman, di ba? Yung senses kasi ito, yung tawag na 5 senses. Next, judgment can also be, di ba? Yun yung isa sa unang pinakunahan ng, yung lethal injection, di ba? So, tinurukan siya ng lason hanggang sa siya ay mamatay, di ba? So, yun yung unang-unang nahatulan ng lethal injection sa ating bansa. Hindi yata nasundan yun, hindi ko lang. No? At makita din yan, no? So, judging of something. Kaya, ito ay hindi tayo nag-judge, no, na base sa ating nakita na sa'yo, kundi ayon sa sinabi ng korte. Kaya, ayun, tao yan, kaya nahatulan. Banal na hatol o parusa. Parang, minsan nasabi natin itong taong ito, kaya parang minalas ang buhay niya kasi palo yan sa kanyang bisyo, sa kanyang kasalanan, sa kanyang mga maling desisyon. Yan. Kung minsan nasasabi natin yan, kasi nga, meron po talagang Diyos at meron po siya, siyempre, pagka ginawa mo yung mali, di ba? And sometimes they call it sa India, karma. Pero sa Bible, hindi tayo niwala sa karma. Ang naniniwala tayo na ang Diyos ay nagpapala at ang Diyos din ay, sabi kasi ng Diyos sa Israel, so di mo utos ko, papagpapalain ko kayo at suwayin yung utos ko at kayo ay
No, for example, sa logic, no, the mental act of making or understanding a positive or negative proposition. So, for example, sabi niya rito, ang chihuahua daw ay aso. Ang lobster ay hindi insekto. No? So, sabihin, logic, gumagana ang iyong kaisipan, ang iyong mentality. Di ba? Okay. Gumagawa ka ng pangungusap base sa iyong naiisip o base sa iyong kaisipan o base sa iyong lalo sa iyong pinag-aralan, no? So, continue. Sabi yan ng Microsoft Encarta 2000. So again, in the Bible, judgment can also refer to God's evaluation of humanity's action and the consequence that follow. Okay, so yung hatol na tumutukoy sa pagsusuri ng Diyos, no, pagtukoy ng Diyos sa nagawa nating kasalanan o nagawa nating tama o mali. At ano ang resulta nito pagkatapos. Kaya sabi ng Biblia, nakatakda na sa tao mamatay, ngunit pagkatapos may hatol. Maliwanag, meron na agad hatol. No? Sabi ng John 18, ang sumampalataya sa ang sumampalataya sa kanya hindi na hinatulan. So, isabi, may kaligtasan na. Ngunit ang hindi sumampalataya ay hinatulan na. So, may automatic na hatol ng Panginoon sa mga nagtiwala sa Kanya o sa nag-reject sa Kanya bilang kapagligtas. Kaya, pag sabi natin justice, tumutok ito sa katangian ng pagiging patas, no, matuwid, at sakdan, no? Okay. So, sa Biblia, tama o matuwid, gumawa ng tama sa mata niya. Kaya, nais mo ng Diyos, sabi sa Micah 6:8, "Ihatsyudi o man, pinakita sa tao ano ang mabuti, ano ang tama, ang lalong batas niya, ano ang hinahanap ng Diyos, what is the Lord required." Siya ay gumawa ng tama, at no, gumawa ng tama sapagkat ayaw ng Diyos ang tao hatulan. Kapag gumawa siya ng tama, siyempre, hindi siya hatulan sa kanyang kasalanan, kundi gagantipalaan siya ng Diyos. At sapagkat ang Diyos ay mapagmahal, at kung siya ay aabuso sa kanyang kasamaan, at babaliwan ng awa ng Diyos o pagpapala. What is a judge in the Bible? A judge is someone who evaluates evidence and makes decision based on the law. No? Ang Diyos lalo bilang hukom ay siya po ay sutukuyin nga niya, no? Susuriin at sisiyasatin ano ang ating mga buhay, no? Ano ang nagawa natin sa lupa, no? Alam po niya ito 24/7 mula tayo pinanganak hanggang tayo ay mamatay, no? At doon po ayon sa batas sa nasunod natin o nasway ay gagawa po siya ng kahatulan. So sisiyasatin ang ating mga ginawa at saka tayo bibigyan ng kahatulan, no? So walang iba, tinutukoy po diyan ang ating Panginoon Kristo. Sabi diyan sa Isaiah 33:22, no? Makita natin diyan ang Panginoon ang ating hukom, ang Panginoon ang nagbigay ng batas, ang Panginoon ang ating hari, at siya rin ang nagliligtas. Maliwanag po yan, no? Kompleto po yan. Siya ang judge, siya rin ang sa kanya rin ang galing ang batas, hindi sa tao galing ang batas. Ang batas ng tao, binabago, pero ang batas ng Diyos, according to the Bible, that all men must stand before God to be judged for their earthly lives. All such judgment has been given to Jesus Christ. Makita natin dyan, no? Tingnan po natin Acts, John 5:22. Okay. John 5:22, tingnan po natin yung verse. Okay, sabi dito, John 5:22. Sabi po dito, ang Ama ay hindi hahatulan ng sinuman. Okay. So lahat ng tao ay titindig, haharap, tatayo sa Diyos o sa ating Panginoon upang hatulan ano ang naging buhay natin sa lupa. Ano pinagagawa natin dito?
At ang lahat ng katulad niyan ay ibinigay na sa ating Panginoon. At sabi pa ng Acts 17:30, natin yung buong Acts, chapter 17. Sabi po na Acts 17:30. Sabi niya, at ang panahon ng kamangmangan. May panahon na ang Diyos ay parang hinayaan niya ang tao na hindi siya kilala. Pero makita natin yan, ito ay may panahon din ng pagharap sa Kanya. Ngunit ang pinag-uutos na ang lahat ng tao ay magbago ng pag-iisip. Okay? To repent, to change of mind. No? So ngayon, ang tao, dalawa ang katangian kasi tangin eh. Ignoring the truth or ignorance of the truth. When you say ignorance of the truth, hindi niya alam ang katotohanan. Yung isa naman, alam ang katotohanan pero binabalo nila. Di ba? At tumawid ka doon sa tawiran niyon at sasabihin, hindi mo pwede sa, ay hindi ko po alam bawal tumawid dito. Ay hindi ko po alam bawal pala magtapon ng baso. Hindi ho. Dapat alamin natin. Isabi tayo mga Pilipino, whether you like it or not, ang tungkulin ng mga Pilipino, alamin ang batas. Kaya, hindi pwedeng, hindi ko po alam eh. Sorry po sir, hindi po. Di ba? So, hindi po natin pwedeng sabihin, hindi natin alam yung tama't mali o yung batas. Di ba? Sa driving o saan man. Diba? Hindi ka alam na yung ganun palang batas. Diba? Hindi pwede yun. Yun ang isa, mas mabigat, alam niya yung tama, pero sinasadya pa rin yan gawin yung mali. So, ang tao, lalo sa Pilipinas, may kalayaan tayo sa reliyon, may Bible tayo. Ano ba ang reliyon natin? Naniniwala tayo may Diyos. Naniniwala tayo may Diyos na nagpapala, Diyos na nagliligtas, Diyos na mababagin, maawain, at higit sa Diyos na matuwid na hahatol. Kaya may panahon na ang tao ay parang, sige, mag-enjoy ka sa kasalanan mo, pero may panahon na nagtakda siya ng araw. Yan yung Judgment Day. Nagtakda siya ng araw na kung saan hatulan niya ang mundo. Hatulan niya ang lahat ng tao. Sa katuwiran, anong batayan niya? Yung katuwiran o yung kabanalan. Nino, nung lalaki na kanyang tinalaga. Meron po siya itinalaga na hukom. Sino po itong hukom na to? Nagbigay siya ng katiyakan sa lahat ng tao na itong hukom na ito, na itong lalaki ito, tinutukoy yan, ay nabuhay sa mga patay. Iisa lang po nabuhay sa mga patay ayon sa history. At wala yan ay walang iba, yung tinatawag na Panginoon at tagapagligtas ng Biblia na walang iba, si Yesu Cristo, yung ating Diyos at tagapagligtas, yung ipinanganak sa Israel. So makita natin yan. Maliwanag dito, sinasabi ni Apostle Paul, nagbigay siya ng mensahe sa lugar po ng Greece. Nag-preach po siya dyan. No? Nag-preach po siya dyan. At sabi pa nga rito no? Binanggit po dyan sa eto po dyan sa verse 23. No? Sabi niya, pagpunta niya sa lugar na yun, nakita niya altar na napuntahan ni Paul. Meron pa siyang isang rebulto, nakita ang pangalan ng rebulto sa Diyos na hindi pa nakikilala. Yan, to the unknown God. At sabi niya dito, ginamit niya yung illustration. Sabi niya, o yung hindi niyo nakikilalang sinasamba niyo. Sabi ito mga Griego, meron silang sinasamba pero hindi pa nila kilala. Kaya naglagay sa isang rebulto ang pangalan sa Diyos na hindi pa nakikilala o hindi pa nila nadidiscover. So tamang-tama si Paul, ipinakilala niya, sabi niya, yung Diyos na sinasamba niyong hindi niyo kilala, papakilala ko siya. I will declare ang Diyos, siya ang Creator, at ang tirahan po niya ay sa kanyang karal sa langit. Siya may likha ng lahat ng bagay, siya ay makapangyarihan, Diyos, at hindi po siya tumitira sa mga templo o reliyon na gawa ng kamay ng tao. Kaya sabihin, hindi ako sila sa lupa. Ang Panginoon sa katota, pero hindi po siya nakatira sa mga templo na gawa ng kamay ng tao.
sa 25, ang sabi niya, no? At hindi mo siya masasamba sa mga gawa ng kamay ng tao, no? Makita natin yan. Hindi, wala siyang kailangan as though he needed anything. Ano? Siya nga nagbigay ng buhay, hindi nga, no? So, makita natin yan, siya ang source ng lahat ng bagay. At sabi pa niya sa 26, itong taong ito, itong mundong ito na nilikha ng Diyos, o itong taong ito, ay nagmula sa isang dugo. And made of one blood, all nations of men for to dwell on the face of the earth. Sino po ito? Si Adan. Ang unang taong nilikha niya. Sa kanya lahat ng galing. At ang lahat ng tao, kahit iba-ibang kulay, kahit kanya-kanyang bansa, sabi niya, kumalat ang tao, na dumami ang tao, kumalat ang tao, at tinirhan nila ang lahat ng lupain. At sabi nga dyan, no, at ang Diyos yun ang nagtakda ng mga kapanahunan, ng mga hangganan, ng mga boundaries, ng mga teritoryo. Di ba? Tinatawag dito mga hangganan ng katubigan, ng kalupaan. Di ba? Makita natin, may bansang China, may bansang Amerika. So, makita natin dyan, iba-ibang itsura, kulay, lahi, lingwahe. Bakit po? Sabi sa 27, that they should seek the Lord. Hanapin nila ang Panginoon, yung manlilikha, yung tunay, nag-iisa, at siya'y madaraman ng tao ang Diyos, matatagpuan pa rin niya ang Diyos, makikilala siya. Bakit? Hindi naman po malayo ang Diyos sa atin. Sa mundong ito dahil sa Kanya. Ano ba ng tagumpay na meron ka? No? Sabi pa rin po, ayon sa mga tula nyo, sabi niya sa mga Griego, ascertain also of your own poets. Sabi nga dyan mga tula nyo, no? Tayo ay mga nilikha niya. We are also His offspring. Hindi tayo galing sa unggoy. Galing tayo sa Diyos, nilikha po tayo ayon sa Kanyang wangis. Sabi niya sa 20, kaya sabi niya sa 29, sino itong Diyos na to? Dahil tayo ay mga nilikha ng Diyos, nilalang ng Diyos, huwag nating isipin na ang Diyos ay ginto o pila. Ito, ang tao ay hindi ginto o pila. Bagamat may estatwa, pero ang tao may buhay. So ang Diyos ay hindi rin ginto o pilak bato na walang buhay. Diba? So maliwanag po, ang Diyos ay nilikha tayo ayon sa Kanyang wangis, ayon sa Kanyang katalinuhan, ayon sa Kanyang damdamin, ayon sa Kanyang kapasyan. God is a moral being, God is a spiritual being, ganun din po tao. Tayo ay may kapasyan, alam natin tama't mali, na tayo ay spiritual being, meron tayong kalwa kung paano ang Diyos ay spirito. Kaya sabi nga sa 30, kaya dito niya kinumpit, may judgment day na nga po. May final judgment. Pero ang nais niya, ang tao ay magsisi at maligtas kay Kristo. Kaya sabi yan, sino yung tagahatol niya, mayroong araw ng paghatol, at ang hatol ay walang iba, yung nabuhay sa mga patay, walang iba si Kristo. Pero nais po niya ang tao ay hindi hatulan. Sabi yan, John 3:16, 17, pinadala ng Ama ang anak sa sanlibutan upang iligtas ang sanlibutan at hindi hatulan. Para magligtas, para magpatawad, namatay na libing siya. Hindi po pwede ang tao ay makita natin niya, mabuhay sa kasalanan, mag-enjoy sa kasalanan, o ang paraan ng kaligtasan ay mali, o siya po ay maghari-harian na parang walang takot sa Diyos. Abusuhin ng kanyang kapangyarihan, abusuhin ng kanyang katalinuhan, abusuhin ng kanyang kayamanan, at gamitin ito sa maling paraan. Sapagkat tayo galing sa alabok, dahil babalik sa alabok. At ang kaluluwa na kung saan pinagmula ng buhay ay harap sa Diyos. At sabi nga niya John 3:16, ang sumampata kay Jesus ay hindi mapahamak. Pero kung ang tao ay i-reject po siya, meron na pong impyerno naghihintay. At meron buhay, mabuhay sa amin, sa mga saitanyo, mabuhay kami ayon sa mga mabuting plano niyo sa amin sa mundo ito. To worship you, to serve you, and to share the gospel, share the good news of our salvation in the true God and Lord and Savior Jesus Christ. Tulungan niyo po kami, pakilala ka namin, ibahagi ka namin, ikwento ka namin. At patuloy kaming manalangin, lumapit
sabay ka at paglikuran ka, ipakilala ka sa maraming tao. Tulungan niyo po kami, Panginoon, gawin namin ang kalooban niyo. Ano man ang mga bagay na kalulugod sa iyo, isipin namin, sabihin namin, gawin. Salamat, Panginoon, ikaw ay Diyos na mabuti, nakila at maawain. Wala kang inisip na masama sa tao. Ngunit kung ang tao ay mabuhay sa kasamaan, mabuhay sa kasalanan, at mabuhay sa mga bagay na hindi na kalulugod sa inyo, o walang takot sa inyo, lahat po kami haharap sa inyo na merong kahapon. Salamat sa dakilang kaligtasan na binigay ng inyong anak. Siya na walang kasalanan ay hinatulan para sa aming kasalanan upang ang langit ay bukas na, ang tao ay pwede na maligtas sa kalwa sa impyerno at pwede na pumasok sa langit dahil po sa kaligtasan ng inyong anak. Sa mga pwedeng manood dito, ikaw po pala at mag-usap, Panginoon, maging sa aming mga magulang na aming school at maging sa aming mga kaibigan, klase sa aming Facebook. Napayam niya nila pa muli, pangunahan niyo aming bansa, ang mga nangyayari po sa aming bansa, Panginoon, sa iba't ibang bansa, ang mga leader, at tulungan niyo po, bigyan niyo ng talino at magpasya, abagan niyo po ang aming mga tao at ang aming bansa, na huwag niyo po hayaan maghari ang kasamaan, at ikaw na nga ay dumating, Panginoon, ikaw ang maghari, at tunay po, ikaw ang magligtas o bato sa tao, at maging ang Messiah Journey at hindi po pagbayad sa lupa ay matapos na po namin, Panginoon, ayon sa inyong biyaya at awa ang aming mabayarin pa sa kalipahan at may pagpatuloy po ang building construction ng bahay sa banyo hanggang di ka pa dumarating, Panginoon, ay magawa pa po namin ang mga kalooban at gawa at mga plano sa buhay namin ay siya sa atin yun, linisin, baguhin ang buhay ng mga living light